Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Sagittarius, we have the energy of the snake. Ayan, sabi dito, live according to your divine essence. Okay? This card, Sagittarius, is yung parang warning sa inyo na you need to be ready for anything. Okay? You need to be ready for any situation. Kasi there could be changes. Kasi si snake, di ba? This is about shedding off old skin. So, ibig sabihin na may pagbabagong magaganap. Merong transformation na magaganap. Whether sa personal ninyong buhay or po pwedeng sa paligid ninyo. Pwedeng ganon. Kaya, you just need to be ready for anything. Okay? Lagi lang nagdadasal at lagi make sure na lagi lang kayong mini-make sure ninyo na malusog kayo, malakas kayo, ganon, no? Laging alert, 'di ba? Kasi you never know kung ano pa pwedeng sorpresa ng universe, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Thank you. So, we have number 99, compassion. Ayan. So, pwedeng kayo ito na you are going to be very compassionate. Yung compassion ninyo sa mga tao sa paligid ninyo will be there, will be present, will be on display. Pwedeng ganon ang sitwasyon kasi pwedeng kayo ay talagang matulungin, kayo ay maawain, matulungin, very supportive of other people, at pwede rin na ang iba sa inyo baka kayo naman din yung kailangan din ng compassion ng iba. So, possible din yon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages and energies surrounding you in the first half of September. Ang bilis ng araw, bare months na. Magpapasko na. So, we have Six of Pentacles. Ayan. So, this is nice. Sagittarius. Kasi ito merong paparating na blessing, merong paparating na kaperahan sa inyo, at pwedeng yan, pwedeng manggagaling yan sa trabaho ninyo, yung perang yan, or pwedeng inheritance, pwedeng magre-regalo, could be windfall. So, it could come from different sources, no? Yung perang paparating sa inyo. At ang maganda rito, hindi lang yan para sa inyo. Kasi kayo, you're very compassionate. Kaya kung anumang halaga ang dadating na pera sa inyo, for sure you will be sharing that with other people. For sure, meron at meron diyang parte na itutulong mo at ibibigay mo din sa iba. So you're really very compassionate, very helpful kayo. Kaya hindi malayong mangyari yon, no, na din kayo, magbibigay, tutulong din kayo sa ibang tao. Okay? So what else? We have the chariot. So some of you, pwedeng magta-travel, pwedeng you're going to travel by land, pwedeng ganon. Maaari din, ang iba sa inyo Sagittarius is magsisimula kayo ng bagong endeavor or bagong venture, bagong ganap sa buhay. Maybe you're going to start something new, bagong chapter. At determination is there. So, kung ano man yung sisimulan ninyo, maaaring matagal nyo na itong gustong gawin. Maaaring matagal nyo na itong gustong mangyari sa buhay mo. Kaya talagang magiging focused ka on that. Magiging determinado ka, focused, at talagang magiging yung pag-focusan mo to ng buong puso. Kasi pwedeng dream come true para sa'yo. Kaya, good for you. So, what else? We have the Ten of Swords. Ten of Swords is ending and beginning energy.
you know. So, maaari na yung hirap, yung difficulty na nararanasan ninyo dito is the one or is something na tatapusin mo na. Kasi kung napapansin ninyo yung swords nasa likod niya, no? So, ibig sabihin nito, merong ginawa ang ibang tao sa inyo na nakatalikod ka. You're not aware of it, diba? Hindi sinabi sa'yo or whatever. So, nasaktan ka rito. You know, you were hurt by someone in the past. Nasaktan ka. Pwedeng niloko ka, pinagsinungalingan ka, pwedeng betrayal nga yan, 'di ba? At siguro big time na panloloko ito para sa'yo. Kaya nasaktan ka ng todo dito kasi puwedeng mahal mo din sa buhay ang gumawa ng panlolokong ito sa'yo or someone na mahalaga sa'yo or pinahalagahan mo sa buhay mo. Maaring yan ang taong gumawa niyan sa'yo. Kaya sobra na lang yung frustration ninyo, yung sama ng loob ninyo, yung gano'n, 'no? Um Sa ngayon, pupuwede na ang gagawin ninyo rito is, siguro babangon ka na. You know, maaaring all this time, 'di ba, nasaktan ka, umiiyak ka, na-frustrate ka sa kanila at ngayon maaaring nare-realize ninyo na tama na 'yun, 'di ba? It's about time na for you to move on. It's about time na for you to start a new life. It's about time na for you to start a new chapter sa buhay mo. Babangon ka ng muli. Kaya po pwedeng yan ang tatapusin mo na. 'Di ba? Yung kalungkutan, yung difficulty sa loob, yung resentments, emotional baggages, maaaring yun ang tutuldukan mo na. At handa ka na ngayon na buksan ang sarili mo sa pagbabago. No? So, we have the Four of Cups. Ayan. So, may offer sa'yo, Sagittarius, ano? At ang offer na to could be opportunities, pwedeng related sa trabaho, pwedeng related sa career mo, sa negosyo mo, or pwedeng related sa opportunity na pwede kang makatulong pa sa maraming tao. Yung ganun ba? So, it could be anything, ano, depende sa inyong sitwasyon, but kayo na lang ang tayong alam niyan if this message resonates with you. Kaya siguro kayo may message na ganito, para napansinin ninyo. Kasi po puwedeng hindi ninyo napapansin or maaring hindi ninyo pinapansin. Kasi ang iba sa inyo parang iba yung atensyon, nasa ibang bagay yung atensyon. Maaring distracted kayo sa ngayon, ano, pupuwedeng may mga distractions around you kaya hindi ninyo napapansin yung kung ano man ang offer na ito. Okay? So, this could be a heads up para sa'yo, para mapansin mo. So, we have Nine of Pentacles. For others of you, maganda, may pera, 'di ba? So, maaari na yung prosperity na 'to could be coming from work. Kasi ano ito coming from work or siguro sa negosyo mo, 'di ba? Baka may return of investment ka na rito. Kasi si Nine of Pentacles, ano 'to ah, financial gain. Merong paparating na pera, merong papasok na pera. And pupuwedeng ano 'yan, galing sa trabaho nga, pupuwedeng bonus mo 'yan or pupuwedeng, ito na yung siguro unang pasok ng salary increase mo, yung mga gano'n. So, this is something 'no, na pinagbuhusan mo ng oras, panahon, atensyon in the past. This is something na pinagtrabahuan mo, pinagsikapan mo, gano'n. Kaya magiging masayang-masaya ka sa ngayon kasi kumbaga makakaluwag-luwag ka sa pera, 'di ba? Magkakaroon ka ng luxury kahit papaano kasi magiging komportable ka ngayon pagdating sa kaperahang aspeto. So, what else? We have the Fool. Ayan. So, sakto yan, new beginning. Si Ten of Swords, di ba, magsisimula ka ng bagong buhay. Kaya po pwede rin na meron kang mga susubukan sa ngayon, gagawin sa buhay mo na totally new for you. Yung parang bilang pagbabounce back mo sa buhay mo, maaaring susubukan ng mga bagong bagay ngayon, bagong sitwasyon. Pwedeng pupunta ka sa ibang lugar, pwedeng magde-decision ka na magre-relocate ka na para makalimutan mo, 'di ba, kung ano yung mga hindi masyadong magandang, nangyari sa'yo sa kung nasaan ka man. Kaya pupuwedeng magre-relocate ka so that you can start over again talaga
na fresh ang paligid mo, bago para sa'yo, yung bang siguro pipiliin mo yung mga lugar na parang stranger ka talaga doon, 'no? So, yeah, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.